Good evening and welcome to our Wednesday prayer meeting. It's nice to see everyone here tonight. And as we start our service, may I call on Brother JR to lead us in our opening prayer. Shall we all stand, please? Tayo po'y manalangin. Pagpalad, dakilang Diyos, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigyan niyo po sa amin upang makapunta dito sa bahay-simbahan. Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang aming service ngayong gabi, Panginoon, na ikaw po nawa ang maitaas. And pinapanalangin po namin ang inyong gagamitin, Panginoon, na nawa ay ang Holy Spirit po ang kumilos sa bawat isa. Ito lang po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please remain standing. And our first song tonight is in hymn number 149, He is Able to Deliver Thee. Hymn number 149 in your hymnals. If you're there, say amen. Amen. Let's sing this all together. On the first verse, sing. 'Tis the grandest theme through the ages rung, 'tis the grandest theme for a mortal tongue, 'tis the grandest theme that the world e'er sung. Our God, He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. 'Tis the grandest theme in the earth or main, 'tis the grandest theme for a mortal strain. 'Tis the grandest theme, tell the world again. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. Please be seated. Good evening, church. Good evening. Bago po tayo dadako po sa mga prayer list po natin, yung mga nandito, meron po ba kayong nice na i-share na blessing po na nangyari sa mga nagdaang po mga araw? Meron po? Meron? Nag-share ng blessing? So habang siguro nag-iisip po kayo, meron po tayong blessing dito sa church. Kita nyo po yung aircon po doon sa likod. Sira po dati, ngayon po ay na-install na, ka-install lang ngayong araw. So hindi na po maiinitan yung mga nasa likod. Hey, blessing po yan. Another blessing po, meron po ba kayo na nais to share? JR. Si Ma'am Grace. Good evening, church. We're so thankful last Saturday dun sa extension namin. Bali, madaming kids ang nakarating. And yung bahay, yung tapat ng bahay na ini-extension na namin, meron dong matanda na retired teacher siya. So every time na may extension doon, nagbibigay talaga sila ng pangmerienda para sa mga kids. Kasi yun daw yung gusto talaga nila, na maano yung mga bata na makapag-Bible study, makapag-aral. Kaya pinagpipray namin na yung Saturday, plan ko sana siyang kausapin. Kaya lang kumaway lang siya sa amin nung binigay niya yung pagkain. And one thing pa, merong yaya na nakisama doon sa namin. Yaya Lola na pinasama niya yung alaga niya doon sa nagtuturo. Na witnessan ko siya, nagkaroon ako ng time na makausap siya. Yung sabi niya, every Saturday daw aabangan niya kami doon sa lugar na yun. Isasama niya yung kanyang apo. Kaya thank God kasi na-appreciate ng mga nasa paligid doon yung ginagawa nating pagtuturo sa mga bata.
Kaya yun po, at saka pag-pray din po natin yung sa Sunday anniversary, may mga in-invite po kami pero may mga inaayos pa na schedule na sana maging open para makapunta sila dito. Ayun, yun lang po. Okay. So, pagpatuloy lang po natin pag-pray yung mga ministry po. Meron po yung church. Yan, yung teaching ministry sa mga bata, sa mga labas. Sino pa po? Nice mag-share ng blessing? Share ng blessing. Okay, sige po. Dako po tayo dito sa nasa prayer list po natin. Siyempre, sinabi po ni Ma'am Grace kanina yung anniversary natin. This coming Sunday na nawa ay marami pong maligtas. Yung mga hindi pa saved na naimbitahan ay wala po silang dahilan na hindi po makapunta. So, invite lang po tayo at bahala ng Panginoon sa kanila. At isa pa sa mga nasa prayer list po natin, update lamang po. Dito po sa mga cancer patients, yung mga si Pastor Amolfo Gonzaga, nasa piling na po ng Panginoon. Kahapon lamang daw po, sabi ni Brother Arciga. So pag-pray po natin yung comfort ng family at saka yung church na pinagpapastoran niya. Isa pa po yung nabanggit ko po last Wednesday na nabisita ko po sa ospital. Sabi po ng anak niya ay namatay na rin po yung kanyang tatay at nakaburol po ngayon sa Pangasinan. So pag-pray din po natin yung family ng Barte. Nakalagay din po dyan sa cancer patients po natin. So yung Pastor Amolfo tsaka si Norman Barte ay nasa piling na po ng Panginoon. Pray po natin yung comfort ng family po nila. So, yun lamang po, yung mga update po dito sa mga prayer list po natin, and continue to pray yung mga nandito po. Sige po, 5 minutes po, pray po tayo and then we will pray together po.
Tayo po'y manalangin. Mapagpala, dakila naming Diyos na punong-puno ng biyaya, pag-ibig, at maawain. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito muli na inyo pong pinagkaloob sa amin na kami po ay makapagtipon upang muli ay makapadalangin po sa inyo at purihin ka sa awitin sa preaching na gaganapin, O Lord. And dalangin po namin muli, Panginoon, sa aming church na kayo po, Panginoon, na magbigay po sa amin ng pastor, inyo pong lingkod na pangungunahan po kami dito po sa simbahan. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong kalooban, kung sino man po ito, Panginoon, at sa tamang oras na inyo pong pinagkaloob, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga staff. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga absentees ng church na naway po, Panginoon, kayo po mangusap po sa kanila. Sila po ay makadalaw muli sa simbahan. Kasama po namin sila sa pag-worship po sa inyo. Dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat membro sa tithes and offering na meron po kami. Dalangin po namin na tulungan niyo po kami maging tapat, Panginoon, sa aming pong pagbibigay ng aming pong ikapo at sa promise po namin, Panginoon, na ibigay para sa misyon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga visitor na pinapalo up ng church sa naway po, Panginoon, kayo ang magbigay din po ng daan na sila po ay muling makadalaw po sa church, Panginoon. And we just pray din po, Lord, sa mga inyo pong lingkod na inyo pong ginagamit pa, Panginoon, mga workers, sa mga ministry na pinagkaloob nyo po sa mga workers po ninyo. We just pray, Lord, na kayo po ang magbigay ng bawat isa na katatagan, kalakasan, Panginoon, na magpatuloy po sa inyo pong gawain. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga ministry, sa RCA, ganun po sa ABBC, ganun din po sa mga good news classes, ganun din po sa mga young people, choirs, and all the ministries, Panginoon, na meron pong church. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na mapuri at kayo ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa lahat ng mga naglilingkod po sa inyo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na may mga sakit, gaya po ni Ines Castellano, Ias Morales, Sister Sonia Basierto, ganin din po, Panginoon, kay Ariel Marcelo, Jobeliesa, at ganoon din po Gisela Selonga, ganoon din po, Panginoon, kay John Martin Radam, John Robert Romero, Tess Mariano, Adelaida Navarro. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpagaling po sa kanilang mga cancer po, Panginoon. Kayo pong magbigay ng peace of mind po sa kanila na hindi rin po sila mabagabag po, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, sa mga doktor ninyo pong gagamitin, Panginoon, sa kanilang mga kagalingan. Nag-check po sa kanila, kayo patuloy na magbigay ng wisdom. At dalangin din po namin, Panginoon, sa aming pong kapatid na ngayon po ay nasa inyo pong piling. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga pamilya nang naiwan po ng Gonzaga at ganun din po yung Barte. Dalangin po namin, Panginoon, kayo pong mag-comfort po sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, mas especially po kay Pastor Amolfo, na kayo po ang mag-take care ng church na kanyang pinagpapastoran po, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ay mga pamilya po na naiwan po na ito ay naway po, Panginoon, ay yung mga hindi pa save ay maligtas. Gamitin po yung mga services, funeral services po, Panginoon. Dalangin din po namin sa mga iba pa na may mga cancer, gaya po ni Sister Janet Medidas, Sister Carol Luangco, Corey Esquilio, Susan Mapuyan, Jevelyn Tatel, Sister Marites Vilay, Rebecca Capelan. Kayo din po ang patuloy po, Panginoon, na magbigay ng kagalingan po, Panginoon, recovery and strength sa kanilang karamdaman, Panginoon. At ganoon din po yung may mga diabetes at kidney na mga sakit, gaya po, Panginoon, ni Sister Mina Padagas, Promencio Capuras, Tony Abawaw, Sis LB Giluresa, Brother Leon Cabico. Kayo po ang patuloy po, Panginoon, ng magbigay ng maayos na mga result po, Panginoon, sa mga test na ginagawa po sa kanila. At naway po, Panginoon, magkaroon po ng improvement yung mga
yung mga test at naway po Panginoon gumaling po sila sa kanilang karamdaman. Ganun din po Panginoon sa mga na-stroke gaya po ni Brother Tony Chua, Jose Tambunda, Gelmor Cabico, Sis Ramona Malapahaw, Ricardo Marquez, kayong patuloy po Panginoon na magbigay ng recovery po sa kanila. Ganun din po Panginoon kay Jocelyn Humistrado sa kanyang bone problem, Grace Tanya Pabustan Panginoon sa kanyang tumor, Enoch Francis Balyas sa kanyang palsy Panginoon, at ganun din po Panginoon ang back pain ni Brother Willie Garcia, kayo pong magbigay sa kanya ng maayos po na hindi na po sumakit ang kanyang likod. Ganun din po kay Sister Sofia Jimenez, malaki na po yung improvement po niya. Just pray Lord for complete healing po Panginoon sa kanyang sakit. At ganun din po yung spiritual na kalakasan po niya. Ganun din po Panginoon kay Jos Mayuga, kay Sister Shelly Lontok, ganun din po Panginoon kay Manuel Hong, Fatima Valdez, Rolerin Felma, Lucy Lairon, Mark Agliam, Ann Aris, Panginoon sa right donor for kidney transplant, at ganun din po kay Sister Delia Yu, Panginoon, yung ongoing na dialysis po niya, yung provision Panginoon, yung pera na kailangan, use people Panginoon to provide po Panginoon yung mga pangangailangan na financial, O Lord. Ganun din po kay Pastor Reneo Bugtong, yung patuloy na recovery po niya Panginoon, at ganun din po kay Bernardo Gariando Panginoon, yung full recovery po niya. At then din po Panginoon kay Danilo Solomon, yung kanyang kidney problem. Donato Biray Panginoon sa recovery ng kanyang pneumonia. Stephen Abawo po Panginoon yung financial provision, at yung upcoming po Panginoon na operation ay naway po Panginoon ay bigyan na po ng date upang sa ganun Panginoon ay hindi na po ma-prolong yung pain na meron po siya, O Lord. And we just pray din po Lord, complete healing kay Sergio Shakundo Panginoon, Stewart Peter, Dennis Turete, physical strength, at yun din po Panginoon yung pagbubuntis ni Sister Carol, ganoon din po Panginoon kay Rain Ariate. I just pray Lord na kayong patuloy po Panginoon na magbigay po sa kanila ng safe pregnancy, O Lord. At ganoon din po kay Lydia Abordo sa kanyang healing din po Panginoon, at ganoon din po, O Lord, kay Anne-Marie Candido Panginoon sa healing din po niya ang kanyang pa. And continue to pray for our service din po Panginoon, our services na mga darating, at ngayon kayong patuloy na mag-bless po Panginoon. At yun din po yung aming pong anniversary this coming Sunday, na kayo po ang magbigay din po ng magabay niyo po si Pastor Ariel na habang nagpe-prepare po siya ng kanyang sermon, na naway po Panginoon ay yung mga tao na hindi ligtas ay maligtas po Panginoon. At sa mga mananampalataya ay ma-challenge po Panginoon na magpatuloy po sa gawain at patuloy na i-glorify ka sa aming mga buhay, O Lord. Dalangin din po namin Panginoon na muli Panginoon maging safe din po yung travel ni Pastor Ariel Panginoon. Dalangin din po namin sa mga missionaries na aming sinusuportahan. Dalangin po namin Panginoon na sila po ay maging tapat na inyo pong lingkod. Sila po ay patuloy ang ebanghelyo po Panginoon ay pangaral, at marami po ang maligtas. Dalangin din po namin Panginoon sa mga malalapit na mga bansa o iba't ibang bansa. Dalangin po namin yung mga conflict po nila Panginoon, na kayo po ang patuloy na ngusap po sa kanila, at gamitin po yung mga conflict po na ito upang sa ganun yung mga tao po Panginoon ay makilala po kanila Panginoon si Yesu Cristo bilang sariling tagapagligtas Panginoon. Dalangin din po namin Panginoon sa gabi pong ito na muli Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na karapat-dapat po sa inyo, at dalagyan mo po kami ng puso na tanggapin po Panginoon ang mensahe mula sa inyong salita at may isabuhay po Panginoon. Maraming salamat Lord, at laming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, meron po ba tayong bisita ngayon sa ating kalagitnaan? Visitor po? Do we have visitor? Visitor? Wala po. Sige po, tayo po tayong lahat and let's welcome each other po. Let us all stand, and as we go around the auditorium, let's greet one another as we sing the welcome song.
They're so welcome here. They're so welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. They're so welcome here. They're so welcome here. There's a Christian welcome here. They're so welcome here. They're so welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. They're so welcome here. They're so welcome here. There's a Christian welcome here. Please remain standing and get your hymnals. Hymn number 146 in your hymnals. It is well with my soul. Hymn number 146. If you're there, please say amen. Amen. When peace, all together now sing. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and had shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Thank you for singing. You may be seated. Ayan, good evening po. Good evening. Naantok na po ata kayo ah. Meron po akong katanungan po bago po tayo magsimula. Sino po dito ang in love? In love? Meron nakita po ako doon, parang in love, magkatabi sila eh. Mga in love po dyan. Yeah, alam niyo po ba na meron pong 100 milyon na love song? Sinerch ko po siya, sabi nila meron daw pong 100 millions na song concerning sa love. Ganyan po kadami, parang populasyon po ng Pilipinas, no? Kasi 100 million po tayo, 112 I think, yung populasyon po ng Pilipinas. Ganun po karami po yung mga love song sa buong mundo. At nag-search ako sa sobrang dami, hindi ko alam kung ano, alin doon yung isa-search ko po, no? Meron po akong na-search. Sabi po niya, yung isang kanta, I do everything for love. Wow. Ginamit po nila yan sa The Beauty and the Beast. I do everything for love. Tapos nag-search po ako ulit, lyrics. Sabi naman ng isang kanta, ewan ko, popular siguro to sa mga kabataan eh. I climb every mountain and, kita mo, kabisado talaga eh. No? Sabi niya, I climb every mountain and swim every ocean
just to be with you. Wow, grabe, no? Meron pa naman sa Tagalog naman tayo sa ano naman, sa OPM naman, di ba? Tayo naman. Meron isang kanta, sabi niya, ito medyo mahaba. Sabi niya, kung ako ang may-ari ng mundo, ibibigay lahat ng gusto mo. Araw-araw pasisikatin ang araw, buwan-buwan, pabibilugin ko ang buwan para sa'yo. Para sa'yo. Sabi niya, tindi, no? Sabi niya dito, susungkitin ko mga bituin, parang lang makahiling na sana'y maging akin, puso mo at damdamin, kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng ito'y iaalay sa'yo. Grabe, no? So nag-search po ako ulit. Ang sabi naman po yung pang-apat na kanta, sabi, Tagalog pa rin, ang pag-ibig ko'y laging sa'yo, kahit maputi na ang buhok ko. Grabe, siguro kung yung mga kanta ng mga lyrics na kanta ito, siguro masasabi po nyo, napakadakila ng pag-ibig ng taong ito, di ba? Ibig sabihin, kahit gaano ka-imposible, kung sa kanya lang ang mundo, yung buwan, yung bituin, kahit gaano imposible yung tao po na ito ay kanyang gagawin. Kahit gaano kahirap, climb every mountain and swim every ocean, kahit gaano kahirap po, sabi po niya, kanyang susuunguin. At kahit siya ay tumanda, siya pa rin ang kanyang iibigin. Siguro gusto po ninyo ng ganong uri ng pag-ibig, di po ba? Sasabihin nyo, napakadakila yung pag-ibig po na ito. Pero alam po ba ninyo, may mas dakila po pang pag-ibig po dyan. At wala pong iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan naman po natin yung nasa himbok po natin. Mas dakila po yung pag-ibig ng Diyos po sa atin. Kahit nga po sa mga kanta po ng bata, ano yun po yung kanta sa mga Sunday school? Sabi po, Jesus loved me, He who died, heaven's gate to open wide, He will wash away my sin, let His little children come in. Ano pa? Ano mang kanta? God's love is so wonderful. Sabi niya, so high that you can't get over it, so deep you can't get under it, so wide you can get around it. Oh, wonderful love. At yun yung pag-ibig po ng Panginoon. Sa mga hymnal naman po natin, tininan ko itong mga to. Sa hymnal naman po natin, may isang lyric, sabi po, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazareth and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. At hindi po ako, gusto ko sana yan lang yung yung verse na yan. Pero ang ganda rin po ng second. Sabi niya, He took my sin and my sorrows. He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Tingnan niyo po, yung hymnal po natin, yung Diyos na ating pong sinasamba ay siya yung Diyos na talagang yung pag-ibig po niya ay wagas, dakila sa lahat ng pag-ibig. Kumpara po sa mundo po na ito, wala pong ibang dadakila kundi po yung pag-ibig po ng Diyos. That is the greatest kind of love. At yung love po na yun ay nagmumula lang po sa Panginoon. Gaya po ng sinabi po sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended, He showed, pinakita ng Panginoon, and He proved His love toward us in that while we are sinners, Christ died for us. Ganyan po kadakila po yung pag-ibig ng Diyos po sa atin. So the greatest, the deepest, and the highest, and the perfect kind of love can only be found in God. Tama po? And because God is love, without Him, there is no love at all. Yung ganito pong uri ng pag-ibig, without the love of God, there is no love at all sa tao. And because God is love, His children, tayo po yung mga yan, are also known a people of love. Ang Diyos ay siya yung pag-ibig, tayo din ang kanyang mga anak, dapat nagmamanifest po yung pag-ibig ng Diyos po sa atin sa
at sa mga nasa paligid po natin. So let's open our Bible po sa 1 Thessalonians. I think 2 months na nakakaraan na hindi po natin ito nababalikan. Tayo po tayong lahat. And this is our series na ating pong tinitignan po dito. 1 Thessalonians chapter 3. Nasa chapter 3 na po tayo and almost tapos na po tayo dito. So babasahin po natin verse 9 hanggang 13. Sabi po dito, "For what thanks can we render to God again for you? For all the joy wherewith we joy for your sake before our God, night and day, praying exceedingly that we might see your face, and might perfect that which is lacking in your faith. Now, God Himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you. And the Lord make you to increase and abound in love, one toward another and toward all men, even as we do toward you. To the end He may establish your heart unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints." So, focus po natin ngayong gabi pong ito is yung verse 12. "And the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you." Let's pray. Our gracious loving Father, again, Lord, we are asking, O Lord, for your Holy Spirit that you'll be the one to teach us tonight. Yung mga bagay po, Panginoon, na nais nyo pong na malaman po namin. We just pray, Lord, that you give us a teachable heart, O Lord, tonight. And we just pray, Lord, that you be the one to be lifted up sa amin pong gagawin ngayong pag-aaral po. Gabayin niyo po ako, Panginoon, sa aking pangangaral. Maraming salamat. In this name we pray. Amen. You may be seated po, mga kapatid. Just like what I said, it's been a long time. It's been months or 2 months na hindi po natin pinag-aaralan po ito. So, since mahaba na po yan, maaaring nakalimutan na po ninyo yung mga iba. So, a little bit background, mga kapatid, again, kung babalikan po natin, we can see that the Thessalonian church is really indeed the church of God. Bakit po natin masasabi? Because in chapter 1, verse 1, makikita po natin dito ang sabi, "And Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonian, which is in God the Father, and in the Lord Jesus Christ." Biruin nyo, yung church po na ito, the Father is there, the Lord Jesus Christ is there. At sa verse 5, makikita po ninyo dito, sabi, "For our gospel came not unto you in the word only, but also in the power and in the Holy Ghost." So makikita po ninyo dito, mga kapatid, that this church is a really church of God because the Trinity is working in them. The Father, the Son, and the Holy Spirit is in this church. And also we can see that these believers at Thessalonica, not only they are God's church, but also they are genuinely Christian. Ito po yung mga totoong Kristiyano. Hindi po yung mga nagpapanggap lamang po ng mga Kristiyano. How do we know that? Because in chapter 1, makikita po natin that they have faith. Verse 3, sabi po dito, "Remembering without ceasing your work of faith." Meron po silang pananampalataya na gumagawa, nagtatrabaho. Kanino? Para sa Panginoon. They have faith that produces work. And not only that, they have love. Sinabi po dito, work of faith and labor of love. They have love that labor. Kaya nga last week, kay Pastor Doc Apawan, we must be labor. Ibig sabihin, talagang grabe yung pagtatrabaho nila para sa Panginoon, inoxyasyon. Yung parang sobra pa sa ginagawa po nila because of their love. And another thing, they have hope. Sabi po dito, and patience of hope in our Lord Jesus Christ. They are genuinely Christian. Why? Because they have faith, they have love, and they have hope. And what is that hope? Hope of the coming of our Lord Jesus Christ. In verse 10, makikita po ninyo, "And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead,
even Jesus which deliver us from the wrath to come. Ito yung mga believer po na nag-aantay po sa Panginoon. Inaantay po nila yung pagdarating po ng Panginoon. Not only they have faith, but also they have love, and also they have hope. And another thing po mga kapatid, this church, these believers at Thessalonica, they are imitators of Christ. Anong sabi po dun sa verse 6? And ye become followers or imitators of us and of the Lord. Biruin po ninyo, ibig sabihin yung mga mananampalataya ay parang ginagaya po nila si Apostle Paul, gaya ni Apostle Paul na gumagaya po sa Panginoon. And not only that, they become model in verse 7. Di ba? And another thing, they are soul winners in verse 8 and verse 9. Grabe, siguro sabihin nyo, mga mananampalataya po na ito ay talagang they are genuinely Christian and they are giving praise to the Lord in all the things that they do. And they are growing. And in chapter 2, isa pa na maganda dito po sa mga believers, which is they are genuinely Christian, they receive the Word of God. In chapter 2, verse 13, sabi po ni Paul, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the Word of God, which ye do hear of me. Ibig sabihin, nangaral si Apostle Paul, napakinggan nila, and sabi nila, ye receive it not as the word of man, but it is in truth the Word of God. When Apostle preached to them, yung pinangaral po niya, yung salita na binitawan po niya, pinakinggan po nila yon as if ng Panginoon ay nagsasalita po sa kanila. Ano pa na makikita po natin dito? They endured for Christ. Kabila-kabilaan po yung dumadating na problema. We can see here in chapter 2 and chapter 3 that Satan attacked them, even their fellow men, ina-attack po sila in verse 14 and verse 16, but still this believer ay nag-endure po sa Panginoon. At kung isa-summarize po natin, yung meron silang faith, meron po silang love, they have hope, they imitator of Christ, they become models, they are soul winners, they receive the Word of God, they endure for Christ, they are working for Christ. Kaya in chapter 3 verse 9, ano po yung sinabi ng Apostle Paul, yung binasa po natin? For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sake before our God. So si Apostle Paul ay punong-puno po ng ligaya. Why? Because in chapter 3, makikita po natin dito that Timothy give this kind of report. Ang ganda po ng report niya. These believers at Thessalonica ay nag-grow po sila spiritually. Kaya ang response ni Apostle Paul, sabi po niya dito, wow, what thank can we render to God? Ang pasasalamat ay hindi pa, ang tawag po nun, hindi enough. Sa Panginoon, yung word na papasalamat, hindi enough. Sabi niya dito, grabe, joyful si Apostle Paul sa kanila. Now, after ni Apostle Paul marinig itong mga bagay po na ito, if that is the church, praise God, di ba? Nag-stop ba si Apostle Paul? Because of this report, because of their growth spiritually, that Paul satisfied na ba siya sa nangyari? Huminto na ba si Apostle Paul ng pagnais na makita sila at again to preach to them? Nag-stop na ba si Apostle Paul dyan? They are growing spiritually. Kampante na ba si Apostle Paul in their growth? Because he received. Ang sabi nga po niya dito is good tidings eh. Pagkakabanggit po niya yan in chapter 3 verse 6. So ibig sabihin maganda yung result. Pero hindi po nag-stop po si Apostle Paul doon. Because he knows that while we are still yet in this world po mga kapatid, we are not yet sa heaven, meron pa rin space for growth spiritually. We are still in the process of sanctification. So anong ibig sabihin po niyan? Apostle Paul, he knows that
still a lot of things to do and needs to be done, and He wants to go there in their place. Tayo po ba mga kapatid, satisfied na po ba tayo sa spiritual growth na meron po tayo? Spiritual growth na meron pong church po tayo, satisfied na ba? At relax na lang tayo, hindi na po tayo gagawa? Hindi na po tayo magsasolwin? No. Habang nandito pa po tayo sa mundo po mga kapatid, there are still needs to be done in the ministry. So ano pong ginawa ni Apostle Paul? Yes, he praised God, but he did not stop there. Tingnan niyo po sa verse 10. Sabi po ni Apostle Paul, night and day, praying exceedingly that we might see your face and might perfect what is lacking in your faith. Hindi po naging kampante si Apostle Paul in their growth spiritually. Despite of this beautiful news, this good news of their growth spiritually, hindi po na-satisfied si Apostle Paul. Hindi po huminto po si Apostle Paul. Instead, he prayed for them. Sabi po niya dito, night and day, praying. And not only night and day, exceedingly. Grabe yung pananalangin ni Apostle Paul sa kanila. Tayo po mga kapatid, wag po tayong makampante sa ating spiritual na kondisyon. Sabi ni Apostle Paul, he pray day and night, that we might see your faith and might perfect what is lacking in your faith. Ibig sabihin, there still need more growth spiritually. Pray night and day exceedingly, at gusto po niya makita po sila. Why? He want to preach to them. He want to fill this lacking in their faith. Alam po ninyo mga kapatid, natatandaan ko po kay Pastor Lion, sabi niya, I'm still learning sa Bible. Ang tagal na po niya, sabihin niya, 86 or 87 before siya namatay. He is still learning. Tayo po ba kaya, mga kapatid? Tayo po pa ba kaya ay patuloy na nag-aaral sa salita ng Panginoon? Because we are still have this lacking in our faith. May mga bagay po na hindi po natin alam at nais po natin yan na malaman mula sa Panginoon. That's why we come to church. That's why we have preaching. Para malaman po natin kung ano yung nandito po sa salita ng Panginoon. Kahit sobrang tagal mo ng Kristiyano, kung minsan may mga bagay na hindi mo alam, di po ba? Kahit nasa Bible school ka na, may mga bagay pa rin na hindi mo alam patungkol po sa Panginoon. Kaya sinabi po ni Apostle Paul, I want to see you again. I want to feel that lacking in your faith. At dito po sa verse 11, kasali po yan sa prayer ng verse 10. Kasi yung verse 11, verse 12, and 13, yung mga ginamit po ng mga verb po dito, according to the theologians, is verb na optative mood, which is expresses wish. Kaya consider po ito na prayer. So last time pinag-aralan po natin, God is the one who direct believers. Siya nagde-direct ng mga believers. Sa kaligtasan man yan, sa service man yan, decision man yan na ginagawa, lahat yun ay control ng Panginoon. That's why He is sovereign. Lahat ng ginagawa po natin ay dinedirect ng Panginoon yung ways po natin for our own good, for His glory, for His purpose. Yun po yung ginagawa po ng Panginoon. Ngayong gabi po pa pag-aaralan po natin yung pangalawa. God is the one who caused the believer to increase and abound in their love. Ang Diyos. Kaya nga yung title po natin dito, God's gracious works in the life of the believers. Kasi ang Panginoon ang nag-works, ang gumagawa sa buhay po ng mga Kristiyano. He is the one who direct our ways as believers, and also God is the one who caused the believers to increase and abound in our love or in their love. Tingnan po ninyo sa verse 12. Sabi po dito again, and the Lord make you to increase
and abound in love, one toward another. Bawat isa po sa inyo, sa isa't isa. At hindi lang po yan, sabi po niya dito, and toward all men, even as we do toward you. Ano po yung una po natin makikita po dito? Because love began with God through our Lord Jesus Christ, let us remind ourselves that without Him, there would be no genuine love. Bakit po nasabi po ito mga kapatid? Kasi ang Diyos lang po ang may kakayanan na magbigay ng increase and abound sa pag-ibig na meron po sa atin. Ano ibig sabihin po niyan? Kung siya lang ang able na mag-increase ng love po natin sa isa't isa at sa ibang tao, ibig sabihin, He is the one who give this kind of love. He is the one source of this love. He is the source of this love. At yung love po na ito, yung sinasabi ko po dito sa screen po natin, it's not talking about the storge or parents' love, it's not talking about philos or eros. Hindi po yun yung sinasabi ko po dyan. This kind of love, this greatest kind of love is talking about the agape love. Agape kind of love. And what is the meaning of agape kind of love? Ang dami pong meaning. Sabi po dito, unconditional. Hindi ibig sabihin yung pag-ibig po na ito ay merong kondisyon. Mahal kita kasi nga ganito ka, mahal kita kasi ginagawa mo to, mahal kita kasi ganito, ganyan. Hindi po ganon ang pag-ibig ng Panginoon. This kind of love, this kind of agape love is unconditional. Another thing, unmerited. Hindi po karapat-dapat. Hindi, tayo ba ay karapat-dapat sa pag-ibig ng Panginoon, this kind of love of God? Hindi. Kaya nga dito, unmerited, hindi karapat-dapat. Ano pa? Sacrificial love, self-giving, constantly seeking the benefit of the one he loves. At sinabi pa sa iba, love of choice and will. Ibig sabihin, intentional. And it's not based on emotion, good feeling na nagre-result ng physical attraction or familial kind of love. Hindi po ganon yung pag-ibig po na ito. Pamilya kita, sige, ibigin kita. Iniibig mo kasi, ibigin din kita. No, hindi ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Maganda ka, kaya iniibig kita. Hindi ganon ang pag-ibig ng Panginoon. It is not based on our emotion, good feeling, attraction, or familial bond na meron po ang isa't isa. At sabi po nila, this is the greatest and the highest kind of love. At nagsimula po ito sa Panginoon. Meron ba tayong ganitong pag-ibig? Nung wala pa ang Panginoon? Hindi. Bibigyan kita kung bigyan mo ko. Di ba? Mahalin kita kung mahalin mo ko. Ganun ang ano po natin. But when the time na nakita po yung pag-ibig ng Panginoon, na bago po yung pag-ibig na definition na alam po natin. At yung pag-ibig po ng ito ay nagsimula sa Panginoon. Tignan niyo sa 1 John 4:8. Punta po tayo sa 1 John 4:8. Lagyan niyo lang po ng mark dyan, then babalik po tayo. 1 John. First John chapter 4, verse 8. Sabi po dito, He that loveth not, knoweth not God, for what? God is love. And yung love po dito is agape. Another thing, 1 John 4:19, sabi po dito, we love Him because He first loved us. So, sino po nagsimula ng pag-ibig po na to, this kind of love? God, He Himself. And the greatest demonstration of God's love is no other than our Lord Jesus Christ. Paano po pinakita, paano po dinemonstrate ng Panginoon yung pag-ibig niya po ito sa atin, this kind of love. At alam po natin na ito po yung nature ng Panginoon.
At pinadamo po niya ito sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Yesus. And how is that? To rescue us from our sin. 1 John, kasi nandito naman din po tayo, 1 John 4:9. Sabi po dito, "In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into this world." Sino po yan? No other than our Lord Jesus Christ. "That we might live through Him." Ganyan po pinadama po ng pag-ibig po ng Panginoon sa atin. He sent His Son para po sa atin, para po sa mundo. And another thing, in John 3:16, di ba alam niyo naman, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ano po nangyari sa Panginoon? Namatay po para sa atin, mga kasalanan. Nailibing at mabuhay magmuli. That's why He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. And another thing, God's love is now in the heart of the believer. Nakita po natin, the originator of this kind of love, this agape love, is God. Ngayon naman, nasa believers na. Ibinigay na po niya ito sa atin. At ito po yung work ng banal na Espiritu. Nandito lang din naman tayo sa sa 1 John. So basahin na lang din po natin. Nakita niyo po yung Holy Spirit po dyan. Hindi ko po makita yung verse. Pero meron po dito sa 1 John chapter 4, yung Holy Spirit na nag-work sa believers. Sige, balikan na lang din po natin. Punta tayo sa Galatians chapter 5. This is the work of the Holy Spirit sa mga believers. Galatians na lang tayo. Bigla lang po kasi pumasok sa isip ko yun. Hindi ko mahanap. Punta po tayo sa Galatians. Galatians chapter 5, verse 22. Ano po yung sabi po dyan sa verse 22? "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith." So makikita po natin dito, the work of the Holy Spirit sa atin. At ano po yung fruit po dyan is love. Another thing, 1 John, balik po tayo doon, 1 John. Tuloy po, nung pinag-aaralan po ito, napakalawak po pala ng scope. So we will going to divide it ng dalawa. Ito. 1 John 4, again, 8-7. "Beloved, let us love one another, for God is of God. Love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sin." So makikita po natin mga kapatid dito, hindi mo po pwedeng sabihin na nasa iyo ang Panginoon, save ka, nasa iyo ang pag-ibig, alam mo yung pag-ibig ng Panginoon, kung yung pag-ibig po na ito ay wala po sa atin. Yun yung sinasabi po ng verse po na yan. At ganun din po yung sa verse 16. "And we have known and believed the love that God had to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him." So ibig sabihin, kung save ka, alam mo yung pag-ibig ng Panginoon, at yung pag-ibig ng Panginoon ay nasa atin.
as a believers. At dapat makita po yan sa atin, yung ganitong uri ng pag-ibig. Kaya sinabi, we love because He first loved us. So ang pag-ibig po na ito, this agape kind of love, began with God. And now, He gave this kind of love sa atin when we got saved. Binigay na po niya sa atin, kaya hindi niyo po pwedeng sabihin, wala akong pag-ibig. Hindi. Because this is the fruit of the Spirit. Once you got saved, it is already in you, yung pag-ibig ng Panginoon. And another thing, because love began with God through our Lord Jesus Christ, let us ask for His enabling power to increase and abound our love toward others. Kaya ang sinabi ko, pinag-aralan po natin that this kind of love, nag-originate po ito sa Panginoon. At yung Panginoon, na uri ng pag-ibig na meron niya, ay binigay po sa bawat mananampalataya. At nais ng Panginoon at prayer ni Apostle Paul dito, na yung pag-ibig po na ito ay lalong lumalim. Sa Tagalog, no, lumalim. Pero yung pagkakagamit po dito is increase and abound. Actually, meron na silang pag-ibig, di po ba? In chapter 1, they have this kind of love that produces labor. Meron na silang pag-ibig, but still, Apostle Paul is praying. Sabi niya, dapat, Panginoon, sana bigyan niyo po sila. This kind of love will be increased and abound. Actually, ito rin po yung prayer po niya sa taga-Philippi. Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, verse 9. Philippians chapter 1, verse 9, sabi ni Apostle Paul, and this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and all judgment. So dito si Apostle Paul, hindi lang po sa taga-Thessalonica niya pinagpipray ito, kundi sa mga taga-Philippi. That's why it's very important din po sa atin po mga kapatid, na bigyan po tayo ang Panginoon ang magbigay po sa atin ng pag-ibig na malalim. O kung iba naman, malawak. Ano po yung increase po dyan? It means to have or cause to have much or more than enough. Yung abound naman po, yung pagkakagamit niya, means to cause to overflow o superabound. Ano yung sinasabi po niya dito? To increase, to overflow. Alam niyo po yung baso? Yung baso para mapuno. At gusto ni Apostle Paul yung pag-ibig nila, hindi lang mapuno yung baso, kundi umapaw. Aapaw. Lalalim pa yung pag-ibig po nila. And we know that this church is not a loveless church. Gaya ng sinabi ko, there are having this agape love that labor, naglilabor po sila para sa Panginoon. At sinasabi ni Apostle Paul dito, there are still had room to grow in love. Tayo po ba mga kapatid ay nag-grow po tayo sa pag-ibig? O minamahal lang po natin yung pamilya po natin? O minamahal nyo lang yung mga kamag-anak, o minamahal nyo lang yung nasa church? How about those people around us? How about those people na ginawan ka ng hindi maganda? At sinabi po ng Panginoon dito, at sabi po ni Apostle Paul, and he pray, na sana yung pag-ibig nila ay lalo pang lumalim. Lumalim, lumalim, na lumalim. Pagka-describe niya dito, increase and abound. Dapat grumabi pa yung pag-ibig po nila. And next time po mga kapatid, gusto ko man tapusin po ito pero hindi po enough. So let's go, I just give you one application for tonight. One application po for tonight. We must love one another as Jesus loves us. Ano yung application na ibibigay ko po sa inyo po ngayong gabi? We must love one another as Jesus loves us. Love one another, love those people around you, love every people around you, everywhere.
mahalin po natin sila. Gaya po ng pagmamahal ng Panginoon. Sa Ephesians, ano po yung sinabi po dyan? Ephesians chapter 5. Sabi po dito, be ye therefore follower of God, as children of God. Tayo po ay anak ng Panginoon. Sinabi po dito, and walk in love, as Christ also have loved us. Inibig po ba tayo ng Panginoon? Yes. Sabi po na, for God commended His love toward us, in that while we're yet sinners, Christ died for us. Nung tayo po ay makasalanan pa, inibig na po na tayo ng Panginoon at binigay niya po ang kanyang bugtong na anak na namatay para sa ating mga kasalanan. Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. At sinabi po niya dito, and walk in love as Christ also had loved us and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Ganyan po tayo kaibig po ng Panginoon. Another thing, last. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Verse 14 to 16. We know what we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hateth his brother is a murderer. And you know that no murderer hath eternal life, abiding in him, whereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our life for our brethren. Ganyan po kadakila po yung pag-ibig po ng Panginoon po sa atin. At nais ng Panginoon, yung ganitong uri po ng pag-ibig ay naway po Panginoon ay sumaatin din. At ganun din po natin maipapadama yung pag-ibig po na ito sa mga taong nasa paligid po natin. Okay po, let's all stand and we will going to continue. Lord willing, kung kailan po. Meron po ba kayong pag-ibig ng Panginoon? As a believers, dapat lang. Let's pray. Our gracious, loving Father, again, Lord, we are so thankful, O Lord, for your love toward us as a sinner. You sent your only begotten Son, who died on the cross for our sin, buried, and rose again. We are so thankful, O Lord, for your love, this kind of love toward us, O Lord. And we just pray that this love, O Lord, ay mamanifest din po sa atin at amin, Panginoon, at may pakita din. Hindi lang po sa aming mga kapatiran, kundi sa mga taong, sa different people po, Panginoon, na nasa paligid po namin. Maraming salamat, Lord, sa napakadakilang pag-ibig po na nakikita po namin sa inyo at patuloy na nakikita. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Remain standing po at kukuha po tayo ng offering. Can I ask the usher po to please come? Brother Aim, po sa kabila. Let us pray. Can you lead us, Brother Engel, for our operatory prayer? Let's pray. Lord, salamat po Lord sa araw na binigay niyo sa amin, Lord. Salamat po Lord sa mensahe aming narinig, Lord. At i-bless niyo po ang offering, Lord, na may magamit po ito sa iyong salita, Panginoon. At ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo ulit. Didismiss po tayo ng pag-awit. Brother Isaiah. Let us turn our hymnals to hymn number 146.
146, It is well with my soul. We'll be singing the third stanza of this song. My sin, ready now, sing. My sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but a whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Good evening, we are now dismissed.